So welcome mga kadiskarte sa aking channel. So sa mga hindi nakakilala sa akin, Tech Asi nga po pala. So alam niyo naman sa channel ko. So kung ano yung ginagawa ko, siya yung ginagawa kong content. So for today's video mga kadiskarte, so isi-share ko sa inyo kung paano ko mag-troubleshoot ng electric fan. So sana ma-troubleshoot nyo the electric fan nyo gamit ang video to. So balik, gagawa ko siya ng pang stage 1. So do sa stage 1, para ito dun sa talagang walang alam o hindi sila related sa about electronics o electrical. So doon naman sa stage 2, so bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo siya ito troubleshoot. So madali lang naman, simpleng motor lang ang electric fan, isang motor, AC motor lang yun, tsaka isang mga control. So madali lang yan. So paano? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinagagawa na. So paano? Troubleshoot na natin. So na-troubleshoot ko na siya. So bali, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya atin troubleshoot. Ayan. So paano? Puntahan na natin. May share ko na sa inyo kung paano siya i-troubleshoot. Let's go! So ayan mga diskarte, nandito na tayo sa may nabasag yata sa amin. So nandito na tayo sa ating ito troubleshoot. So nabaklas ko na siya mga diskarte. Ayan. So i-share ko sa inyo kung paano ko siya tino-troubleshoot. So dun sa sinabi ko kanina sa stage 1, so ito lang yung may sasuggest ko sa inyo. Kung ang sira ng inyong electric fan is mabagal umikot o hindi umiikot, ayan, so ito lang itetest nyo muna. So buo pa yan katulad nito. So tanggalin nyo lang dito, ayan, tatanggalin nyo lang siya to. Tapos iikutin nyo tong rotor. So kung maganit siya, so ang possible nito, ang sira is bushing. So ayan, yung bushing sa likod tsaka bushing dito, yung may bearing yan sa loob So pang stage 2 na siya kasi baklasin yan. So mahihirapan na kayo. So kung maganda naman yung ikot nito, katulad nito, maganda ang ikot. So bali ipapacheck nyo, kakatingin nyo tong capacitor. Ayan, kakatingin nyo siya. So sa pagkakating ng capacitor, mag-iingat kayo, gagamit kayo ng insulated pliers. Yan, gagamit kayo ng insulated. So sa pagkakating nito, nakat nyo na siya. So kasi itong capacitor, so alam niyo naman natin, ang characteristic ng capacitor is nagre-restore ng electric current. So may current pa siya sa loob. So i-discharge siya. So pag i-discharge sa kanya, so ilalapat nyo lang ganyan. So kikislap yun sa una, sa padalawa hindi na. Ayan, so para mahawakan nyo na to. So wag nyong hahawakan siya nang hindi pa na-discharge. Makukuryente kayo. Ayan. So katulad nung ginagawa ko, kinakat ko to, tapos dinadala ko kung saan ako nabili ng electronic supplies. So pina-check ko yung capacitance niya, So may value yan dito. So 1.8 microfarad, 400 volts. Ayan, so ito yung value na bibilhin nyo at ipapalit nyo dito. So sa pagpapalit naman nito, pwede siya magkabaliktad. Ayan, pwede siya magkabaliktad kasi AC to, AC. So polarized capacitor yata to, kung hindi ako nagkakamali. Ayan mga kadiskarte, hinati ko sa dalawa. So ginawa ko nga stage 1 at saka stage 2. So kasi stage 2 kasi may mga technical technical words na tayo mababanggit. So kung hindi ka related sa sa electronics o electrical, so hindi mo siya maintindihan at hindi ka na rin makakasunod dito. Ayan, so kung naintindihan mo naman to, pwede kang sumunod. So napakasimple lang po ng diagram ng electric fan. Napakasimple. So meron siyang auxiliary winding, so may fuse, may capacitor, tapos may control. Ito yung control niya, so nag-trigger lang siya dyan. So ito yung high winding, mid winding, tsaka low winding. So napakasimple lang. So kung hindi nyo pa naintindihan sa simpleng circuit na to, so mas madali, gumawa ako ito schematic diagram. So gumawa din ako ng pictorial. So sa pictorial, medyo maintindihan nyo kasi yung iba sanay sa pictorial, pero dapat
kung kayo isang technician, masanay kayong tumingin ng schematic. Huwag kayong masanay sa pictorial diagram. Ano? So, sa pictorial diagram, kung kayo magpapalit ng ng stator, ayan, ito yung stator natin. So, itong stator, itong bakal na to na may kasamang winding sa loob. So, pag minsan nasusunog yan, pinapalitan yan buo kasama tong wiring na to. Ayan, so ito lang yan. So, sa pinagbilhan nyo, pwede kayo magtanong kung nasaan doon yung sa capacitor dalawa. Tapos yung tatlo na matitira, yun na yung sa low, medium, high. Yung 1, 2, 3 na switch. So, pag wiring noon, yung isa doon, nakadiretso sa capacitor. So, yung isang wire na dalawa sa capacitor, so, diretso nga siya sa capacitor. So, yung isa, nakaduktong doon yung line 2. Line 2. So, huwag nyo muna pansinin yun na line 2. Ayan. So, recta siya doon. Naka-common siya sa line 2. Tapos, ang matitira sa inyo, kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay dito ng color coding kasi pangit na nasasanay sa color coding. So, dapat alam nyo kung paano siya i-tester. Ayan. So, ang tamang pagtitester dyan, kukuha kayo ng isang common. So, kukunin nyo yung resistance ng dalawa. Karaniwan kasi dalawang kulay ito. Magkaparehas yung kulay ng dalawang to. Yung pinagkakabitan to. So, kukunin nyo yung resistance ng dalawa. Ayan. Pag nakuha nyo, nilagay nyo yung isang tester dito, nakuha nyo yung resistance. Kaya, so, ang makukuha nyo dapat na ohms doon. So, pag 1, pag low, yung mabagal lang ikot, mataas yung resistance na makukuha nyo sa kanya. Tapos yung mid, syempre yung mid resistance, tapos meron doong napakataas na resistance. Yun yung low, mataas ang, mabilis ang ikot, mabagal yung mababa yung resistance niya. Ayan. So, ibig sabihin, pagbaba ng resistance, pagbilis ng ikot. Ayun. So, ganun lang. Napakasimple lang ng diagram. Ayan. So, syempre, pag kinlik nyo yan dito, magti-trigger to dito, papasok yan doon, iikot yung rotor. So, paano? Ituturo ko naman sa inyo yung paano mag-troubleshoot. So ayan mga kadiskarte, no? Dito pa lang sa cord makikita natin kung open circuit siya. So pag na-press nyo yung control, so dapat may makukuha kayong resistance dito. So isa-select nyo sa capacitance meter. So tetesterin nyo yung dulo. Dapat may masusukat kayong resistance. So dito, hindi nakakabit yung thermal fuse ko sa taas at saka sa yung capacitor. So wala akong masusukat dito. Ayan. So paano i-check muna natin simula sa sa plug. Siyempre magsisimula kayo sa cord pag open circuit. Kasi pag minsan may mga sira na kagad cord na ganito. So makikita nyo dito cord. Ang issue natin is open circuit. So may ginawa ako dito para mag-open circuit to. Nagawa ko na kasi tong electric pa na to. So hindi ko alam kung ano dito to, kung red, kung brown o blue. So titingnan natin. Sesel ko muna yung tester ko sa continuity. Ayan. So pag press ko nitong continuity, ay brown pala. So ito is brown. So ibig sabihin tong kabila is blue. So pag may continuity naka-enter yung kuryente papasok dito. So good tong cord na to. So punta naman tayo sa control. Ayan, pupunta tayo sa control. So ang pagto-troubleshoot ng control, ganito lang, madali. So sa control may common wire. So itong blue, ito yung common yan. So siya yung nagsusupply sa 1, 2, 3. Depende sa i-click mo, no? So ilalagay natin yung isang tester dito, tapos ipe-press ko pala muna ang 1. Yan. So naka-press yung 1, pin-press ko na. So titingnan natin kung may continuity, kung pinasukan siya ng kuryente. Ayan, pinasukan siya ng kuryente. So good siya. So dito, titingnan natin kung pumasok ang kuryente sa kanya. Yan. Ito sa pag-check ng control.
kung good yung control. At 2. 1 yata yung napakul ko. Ito nga. So ito yung common sa control. Ayan. So pinasukan siya ng kuryente. Nakapagbato na doon ng kuryente. So ito yung common. So ganun lang pa ulit-ulit. Ayan. So good yung control natin. Ibig sabihin, nag-open circuit tayo sa taas. Ayan. So pupunta na tayo doon sa taas yung troubleshooting natin. So good to lahat sa baba. Ayan. So puntahan muna natin. So karaniwan, dito balik tayo sa diagram natin, no, kasi mas madali basahin dito, no. So karaniwan, yung thermal fuse, makikita nyo siya sa linyang ito. Ayan. So dito. So dito siya yung makikita, no. So pag pumutok siya, pak. So mawawala na ako ng contact papasok dito sa loob. Ang magkaduktong na lang is yung capacitor at saka line 2 diretso na dito. So karaniwan ganun na nangyayari. Pumuputok yung thermal fuse dito. So silipin natin sa actual kung ano yung thermal fuse kung saan makikita. So makikita natin ang thermal fuse dito sa mga nakabulumbon na wire dito. Ayan. So makikita nyo. So nirepair ko na siya. Napalitan ko na siya ng thermal fuse. Ayan. So paano ba? Huwag niyong pansinin to, no? So ito yung original na paa ng capacitor, dalawang brown. So saan ba natin matatagpuan to? Sa ating diagram. So mas madaling mag-base sa diagram. So ito yung dalawang brown. So ito, linya dito yung dalawang brown. So pumutok yung thermal fuse. Nawala na ako ng connection papunta sa dito papasok. Kasi naputol na yung connection papasok dito. So karaniwan ganyan yung open circuit. So ang ginawa ko, since pansin niyo yung pinagputulan niya, yung isang paa ng thermal fuse nakakabit sa common sa line 2. So sa line 2, so sa actual, pagdating sa actual, pansin niyo yellow na yun. So ang connection niya is dito. Maghahanap kayo ng common wire dito. Yung hindi dumaan sa control. Ayan, yung isang paa kasi niyang itong saksakan na to dumaan sa control. So itong isa hindi. Umakyat sa taas. Sundo ng daan niya. Ayan, so dinuktong ko siya doon. So pwede nyo kasi itong hindi buksan. Kunin nyo lang yung puting wire na yon. Ayan, tapos iduktong nyo yung isang paa ng thermal fuse. Ayan, so pwede nyo na, kasi dito hindi ko na tinanggal yung lumang thermal fuse. Ayan, so pagdaan dun sa sa white, yung isang paa ng thermal fuse, so naglabas lang ako ng wire papunta doon. Ayan, so ito ng yellow ito, so aking wire na to. Dalawa kasi ang naging trouble ng electric pa na to. So may naputol na isang wire doon. So nakita ko naman. So akala ko gagana na siya nung una. Ayan, so ganun lang pagkaduktong mo. So yung isang pa nandun. So kung babalik tayo sa diagram natin, so bali dito tayo nagduktong sa linyang ito. Ito yung galing saksakan na hindi dumaan sa control kasi yung isa is dumaan sa control. So ito hindi dumaan, pumasok dito. So doon tayo naglagay ng thermal fuse sa yellow wire. So inabang natin yung yellow wire. So doon natin ikakapit yung isang capacitor. Ayan, yung capacitor na to, yung isang paa niyan, doon natin kakapit, no. So dalawa kasi yan naputol dito. So ang worried natin is baka magkapalit ng kapit. So baka dito natin mapangkapit sa kabila o dito. Ayan. So ang technique dyan, so gagamit kayo ng capacitor meter. Ayan. So dapat ang makukuha nyo sa capacitor, kasi ang worried nyo itong yellow wire, so baka may connect nyo dito. Ang proper dito nyo i-connect. So ganito lang ang mangyayari dyan. So dapat, kung dito nyo siya naikapit, ang mangyayari dyan, pag pinress nyo yung low, yung 1, so mataas yung resistance niya. Yung mid, so mid resistance. Yung high, low resistance. So pag kinapit nyo yan dito sa kabila, may invert lang yan. So mababaliktad. Ayan. Mababaliktad lang yung resistance niya, no? Kung dito nyo na siya nasupplyan. So ang pagpindot nyo yan, tatakbo naman siya pero iinit yung motor nyo. Ayan, so ganun lang. Simple lang yung
paglalagay ng ng thermal fuse karaniwan. So naging trouble ko diyan is pumutok yung thermal fuse kasi medyo nagka-shorted dito sa parteng to, naputol din to. So pag kunik ko ng thermal fuse, anong nangyari dito? Nakunikan ko siya ng thermal fuse. Pag kunik ko ng thermal fuse, hindi pa rin pumapasok yung resistance dito kasi wala siyang pumapasok na kuryente dito sa brown. Ayan. So nahanap ko naman, nakita ko. Ayun, nakakapagpasok na ako ng kuryente dito. So ganun lang, simple lang. So bubuin ko muna to. So tetestingin natin. Ayan na. Ganun lang pag open circuit. Basta marunong kayong bumasa ng circuit na ganito or yung ganito. Yan. So madali lang mag-troubleshoot. So hindi kayo mangangamba na magkapalit-palit ng wire doon, magkapalit-palit ng wire dito. So naiintindihan nyo dapat Kaya siya ginawa kong stage 2. So bali bubuuin ko lang to, tetestingin na natin. Mga kadiskarte testingin na natin. So mapapansin nyo, tatlo na yung wire doon. So tinuro ko naman sa inyo kung bakit naging tatlo yun So alam nyo na kung bakit. So tatlo na yung nakakabit sa capacitor. Originally is dalawa lang, 'di ba? So ngayon tatlo na. Ayan. So isinaksak ko na siya Ayan. So nakasaksak na siya. So teka lang, pag undamage nyo yung buong stator na yan, so pag naamoy nyo yung amoy sunog na, so sira na yung stator. So hindi naman ako nagre-rewind yan, pinapalitan ko na lang siya ng bago, nakasukat sa bahay niya So ang discussion natin dito is more on electrical lang muna. So may mga mechanical pa yan. So test na natin. So press natin yung 1. Ito 1. Yan, ang bilis ng ikot 2, 3. So tama yung ginawa natin, napaikot natin siya. Ayun, ganun lang kadali mag-repair na electric fan. So ipapakita ko sa inyo pagbuo na. Ayan. So ayan mga kadiskarte pabuo na natin. So nalagay ko na siya sa stand. Yung yellow wire natin kita. So bubuuin ko muna siya. So ipapakita ko sa inyo yung pagto-trouble pag good na yung electric fan So yan yan yung wire. So ako lang mag-isa nagbibideo kaya medyo nahihirapan akong kumuha. So i-check natin yung dito. Ayan. So yan yung capacitor meter. So checkin natin. Kailangan muna natin palang i-press ayan, sa 3. Tapos yun, nadinig nyo. Ayan, so nag-indicate na siya ng resistance. So okay na yun, dapat ganon. Pag open siya, 0-0 yun. So paano? Bubuin ko muna. So ayan, sana nakuha nyo mga kadiskarte So madali lang naman, hindi naman ganun kahirap. Simple lang yun. So ito'y base lang lahat na nadinig nyo, base lang sa aking nalalaman So testingin muna natin yung ating ginawa. Ayan. So i-press natin yung 1. Ito na yung kabuuan niya ayan. Sus. Ayan. Lakas. Tayo na natin. So paano? Hanggang dito na lang. Uy. Ayan. So paano? Hanggang dito na lang See you on my next video ulit